Howdy mga kabady, welcome to my channel, Tricks Buddy PH here. So for today's video mga kabady, wala muna tayong APN tricks dahil i-review natin itong pinadala sa atin na microphone ni Maono. Right here is the Maono PD100X dynamic microphone, which is currently I'm using right now na magagamit natin sa paggawa ng mga content, especially sa pagbo-voice over. Sa mga hindi pa nakakaalam, Maono is a well-known brand pagdating sa mga audio products, such as microphone for streaming and content creations. Meron din silang audio mixer and audio interface at mga accessories like boom arm at marami pang iba. Tama-tama yung pinadala sa atin na microphone ni Maono dahil medyo nakukulangan na ako doon sa dating ginagamit na microphone, which is itong 7 Rhymes DW10. Wireless microphone to, pwede rin Bluetooth, pwedeng i-connect by USB. Pero sobrang solid at sobrang sulit naman na nito dahil ang dami na nating nagawang content gamit yung microphone na ito. So starting today, ito na yung gagamitin natin na main microphone sa mga gagawin natin na mga content. Anyway, balik na tayo dito sa Maono PD100X. So ngayon, pag-uusapan natin yung key features nito, pati na rin kung paano siya i-set up. But first, let's take a look yung kanyang appearance. So kung mahahawakan nyo siya ng personal, napaka-premium and solid nitong microphone na ito. Although ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is yung kanyang wind foam na may kaluwagan, pero hindi naman siya basta-basta nahuhulog or natatanggal. Kahit iganyan mo siya, itaktak mo siya, hindi siya basta-basta nahuhulog. And then kapag naka-off naman yung kanyang RGB lights, mapapansin nyo na may pagka-frosted matte finish yung kanyang body na nagbibigay ng aesthetic look dito sa mic na ito. And then pati yung kanyang stand is very sturdy and mabigat. So, hindi siya basta-basta matutumba kahit alugin mo siya. Now, let's move on sa key features nitong Maono PD100X. Pwede mo siyang gamitin via USB or XLR cable. So, beyond the box, may kasama na siyang USB Type A to Type C cable na detachable yung isang side niya para maging Type C to Type C na siya. Pwede mong i-connect sa phone mo or sa laptop or sa PC mo. And also, may freebies na siya na XLR cable, but unfortunately hindi ko siya mag-testing ngayon dahil wala naman tayong audio interface dito. Ang kagandahan lang sa mga cable nito is mahaba siya at mukhang matibay naman. It also has great off-axis noise suppression performance kahit na hindi naka-on yung kanyang noise cancellation dahil sa Maono Link lang siya mai-on. Meron din siyang exclusive Maono Link, which is pwede mo i-activate yung noise cancellation like I said earlier. And then pwede mo kontrolin yung audio, pati na rin yung kanyang RGB lights doon sa mismong Maono Link. Yun nga lang, hindi ko siya maipapakita sa inyo dahil wala naman tayong laptop dito or PC. Baka may gustong mag-sponsor dyan. Pagdating naman sa kanyang RGB lights, sobrang cool niya tignan, diba? So nakakadagdag siya ng flair sa mga studio setup ninyo. Speaking of studio setup, pagpasensyahan nyo na yung setup ko dito guys kasi hindi pa siya tapos. So inuunti-unti ko lang siya hanggang sa matapos. Okay, so alam nyo na, medyo magastos din magpagawa ng mga studio setup. Okay, so unti-unti lang makatatapos din natin yan. Pwede nyo din baguhin yung RGB lights niya by clicking this button dito sa likod. And you can adjust the mic volume and the headphone volume using this 2-in-1 adjustable gain knob. As you can see, meron ditong LED lights. So kapag light blue, which is indicates yung kanyang mic volume. So kapag pinihit mo yan, mag-a-adjust or mababawasan yung kanyang LED lights. So kapag nilakasan mo naman siya, madadagdagan yung kanyang LED lights. And then kapag pinindot mo tong gain knob, magiging dark blue, which is ito yung indicator kapag sa headphone volume naman siya. Kapag i-monitor mo yung boses mo habang nagre-record. Okay, so same lang din siya dun sa mic volume. Kapag hininaan mo, mababawasan yung LED lights dito. Kapag nilakasan mo, madadagdagan yung kanyang LED lights indicator. Meron din pala siya ditong mute button, which is capacitive by the way. So itatap mo lang siya and then makikita mo na magkukulay pula yung LED lights dito.
which is naka-mute na yan. And then kapag tinap mo ulit, mawawala yung kulay pula sa lights, LED lights. And then magkaka-audio ka na ulit, ma-unmute ka. Okay, so magandang gamitin to pag nagla-livestream ka at mayroon kang gusto sabihin na ayaw mong marinig nung mga audience mo or ng viewers mo. Anyway, sa mga nagpa-plan na mag-upgrade ng kanilang audio equipment, so may re-recommend ko tong PD100X ng Maono dahil sobrang cool ng kanyang RGB lights, unang-una, okay? And then yung kanyang noise suppression is sobrang ganda. Okay, sobrang clear ng boses natin dito kung manonotice nyo. And then cardioid pattern na rin pala siya, which is any sounds behind this microphone is hindi dapat maririnig, or marinig man natin siya is sobrang hina lang dapat. And then dapat alam mo yung certain distance from this mic to your mouth. Okay, so pag sobrang lapit na ng bibig mo is parang sabog na yung boses mo. Okay, so mas maganda alam mo yung distansya ng bibig mo sa mismong microphone para maganda yung lalabas na sound quality. By the way, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung bandang likuran nitong Maono PD100X. So ito siya guys. So this is the USB Type-C output and this is the XLR output. Ito naman yung kanyang button pag gusto nyo iba-ibahin yung kulay ng RGB lights. And then ito naman yung saksakan ng headphone pag gusto mong i-monitor yung boses mo habang nagre-record ka. And that's it mga kabady. So as always, if you like this video, don't forget to hit the like button and please be consider subscribing. You can also turn on notification to be updated. Thank you so much mga kabady and peace out.